Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong dalawang opinion ng maituturing nating mga batikang abogado. No? Yung isa abogado at politiko, yung isa I'm not sure no, pero I think abogada siya o nakahawak din siya ng public office before. So itong isa is may more than 40 years na experience as a practicing lawyer. Ang opinion niya, medyo iba dito sa isang batikang abogado rin na naging senador, na matagal din bilang senador at talagang maituturing mo na nahaligi at yung kanya pong opinion na kanya pong ibibigay at talagang credible at talagang paniniwalaan mo at maaring tama. No? Pero nagkakasalungat sila. No? Alam nyo na, yung narrative nga sabi nga, narratives can change over time. So, depende sa mga sitwasyon, sa mga nakikita, sa mga ebidensya, sa mga bagay na pinagbabasihan. No? So, pag-usapan natin mga ka-Wonder itong interview. Actually, dalawang interview to. No? Interview ni Attorney Lorna Capunan at interview ni dating Senate President Franklin Drilon. No? At may video tayo rito just to compare the two about their opinion doon sa sinasabing impeachment ni Sara Duterte, na what if Sara Duterte resigns, no? What do you think would happen? Parang ganun. Pero bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. May subscribe button po dyan. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, lalabas po yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami po salamat. Umpisa natin mga ka-Wonder sa panunood dito sa isang video. Hiramin muna natin yung video ng Facts First na kay Christian Esguerra. Ito yung sinabi ni Attorney Lorna Capunan patungkol sa opinion niya ng what if Sara Duterte resigns. How about yung resignation? Do you think that should be seen as a viable option or way out for the Vice President given the weight of evidence that you're talking about? She may resign, but the effect, iba ang resignation. When you resign, then you are no longer a sitting vice president. But remember, this is an impeachment case. An impeachment case has two penalties. The first penalty is removal from her office. But if she already has resigned, wala na yung removal. But there is a second penalty, which is permanent disqualification to run for any public office. So even if she resigns, her resignation will not stop the proceedings. Itutuloy pa dapat rin yan because they still have to determine if convicted, the Vice President cannot run. So resignation will not cure her problems. So yun mga ka-Wonder opinion mula sa isang batikang abogado, practicing lawyer for more than 40 years. Sabi niya, actually kasi ang impeachment is a process, hindi pa siya criminal liability. Napaparusahan ka bilang kriminal. Ito ay proseso pag-remove sa isang impeachable official, gaya ni Sara Duterte, na kapag siya raw ay nag-resign, of course, yung sinasabing tatanggalin siya sa pwesto, yung tinatawag nilang moot and academic, parang, of course, wala na yun kasi nag-resign na nga But, yung sinasabi niyang isa pang parusa, kasi ang parusa, you will be removed from your position in Sara's case as the Vice President of this country. And then the other one is perpetual disqualification from holding any public office. So yung ibig sabihin nun mga ka-Wonder na dalawa, wala na siya sa isa, naging moot na. Pero itong isa na sinasabing disqualification ay sabi ni Attorney Lorna, tuloy pa rin yan. Kumbaga yung gagamitin niyang scapegoat in order for her to run for the presidential election this coming 2028. Maaari pa rin hadlangan yan, hahabulin. Kumbaga, kakasuhan pa rin siya hanggang siya ay may disqualify not to hold any public office. And after that, mga individuals, grupo, they may wish, those who wish actually, to file cases against her, they may do so. But that will happen in local courts,
eto naman yung opinion, mga ka-wonder, ni Attorney Franklin Drilon, dating Senate President Franklin Drilon. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may tatlong senaryo, tama po ba? Mako-convict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Pwedeng ituloy, ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I was public wondering office. about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto, pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, yes, matter of law, matter of penalty. Kaya and human right, yan oo. po ay sa aking basa ay aabot sa Korte Suprema. Yun. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang discretion. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema o yung impeachment court. Natigil doon ng impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malaala. Opo. Kaya po, hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga private, ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Yes. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Okay, so sa opinion ni dating Senate President Franklin Drilon, medyo gray area yung pagdating sa desisyon na even the Supreme Court nga rin parang ang sinasabi niya wala pang sagot, mga ka-wonder. No? So, ibig sabihin, mga ka-wonder, maari daw itong umabot dun sa Supreme Court. Ang tanong dyan, mga ka-wonder, di ba ang impeachment ay hawak lang ng Senado? Sila lang may hawak niyan mag-conduct ng trial at sabihin kung guilty ang isang tao, hindi. Therefore, pag guilty na patunayan, tatanggalin sa posisyon at hindi na siya makaka-hold ng any public office. Yun yung parusa Yun yung consequence kapag napatunayan siyang guilty, mga ka-wonder. So nalilito lang ako dun sa sinasabi na yun. Kasi once Sara Duterte is found guilty, so she will be removed from her position as the current Vice President. Then she will no longer be able to hold any public office. Yun yung parusa, mga ka-wonder. Ang pinagtataka ko lang, mga ka-wonder, bakit aabot pa sa Korte Suprema? Na since since na independent nga yung dalawa. Sila may sarili silang, co-equal sila. Walang pakialam ang Korte Suprema when it comes to mga impeachment proceedings. Diba? Bakit aabot pa ron? Kasi wala siyang sagot na malinaw, gray area siya. While kay Attorney Lorna, na hindi magiging scapegoat ni Sara Duterte ang pag-resign niya. So which between the two has the correct, or let's say not correct, even the nearest answer to the correct answer. So, yan sinasabi natin. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Drilon,
medyo malabo at medyo hindi magugustuhan niya ng karamihan, ano, na gusto nga ipa-impeach itong si Sara Duterte, no? Kasi nga nakakalito eh. Ang sabi sa Constitution na ang Supreme Court ay ang Senado ay siyang magko-conduct, no? Siya ang magkakandak ng impeachment trial. Tatayo silang senator judges. And then sila ang magdedesisyon whether to acquit, no? Or to convict yung impeachable officer. Pero bakit kailangan pang tumakbo eh? Sabi nga pag natagpo ang guilty, and then the decision will follow. What is the punishment? Kapag natagpo ang guilty, ang punishment is removal from her position as the Vice President, and then the other one is disqualification from holding any public office. Pero bakit ganun ang sinabi? Na hindi siya sure na maari daw umabot ito sa Korte Suprema. Tatakbo raw kasi si Sara Duterte, sasabihin niya na merong abuse of, kumbaga, yung discretion, no, na gagamitin niya yun. Although parang tinuturuan ni Senator Drilon, no? Pero yun ay case scenario lang. Pero then again, yun nga yung sinasabi ro na since ang Senado ang may hawak ng impeachment trial and they are the ones to decide if the impeachable officer is guilty or not, then if one is found guilty, like in the case of VP Sara Duterte, if she is found guilty, then she will be punished. And what are the two punishments? The first one is to remove her from her position as the current Vice President, and the second one is to perpetually disqualify her from holding any public office. Bakit kailangan pang pagdebatihan yan? Bakit kailangan pang maging gray area yon at papasok pa ang Supreme Court? Di ba parang ang gulo? Malinaw na sinasabi na once na malaman na guilty, then paparusahan. Ano yung parusa? Yung sinabi natin. So which do you think between the two lawyers, itong mga veteran lawyers, has the nearest or let's say the accurate answer regarding the impeachment of Sara Duterte? No? Kasi mangyari niyan parang gumawa na naman ng bagong batas. Makikialam na naman yung Supreme Court. Alam na natin, sabi nga nila may mga alay-alay, no? Yun pa man, hindi natin gusto yung ganun. Gusto natin manaig ang katarungan, ang Constitution. Dahil tayo ay patuloy na magbabantay. Ayaw natin yung may mga abuse of discretion, yung mga sinasabi dyan na gagamitin yung kanilang kapangyarihan at babaliwalain yung Constitution. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nyo itong dalawang opinion ng dalawang batikang abogado na isa medyo gray area sa kanya ang desisyon kung si Sara ay makapag-hold pa ng any public office once she resigns. At yung isa naman, hindi magiging scapegoat yan at tutuloy ang disqualification of public office. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless!